pagdating sa mga pasilidad ang isla ng Pag-asa na inaangkin ng Pilipinas kung ikukumpara daw sa mga modernong istrukturang itinayo na ng ibang bansa sa mga teritoryong pinag-aagawan sa West Philippine Sea. Gusto man ng lokal na pamahalaang pasiglahin ang mga istruktura doon, kulang naman daw ang pondo. Mula sa Puerto Princesa, Palawan, nakatutok live si Ian Cruz. Yes, Mel, ang pamahalang bayan ng Kalayaan na nakakasakop sa West Philippine Sea. Pero kung ang alkalde ng Kalayaan na tatanungin, tila na pag-iiwanan daw ang Pilipinas kung pag-uusapan ng pasilidad kumpara sa iba pang claimant country sa West Philippine Sea. Nitong Abril lang, pinasinaya ng ilang unit ng pabahay sa Pag-asa Island ang pinakamalaking isla na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May mga larawan din ng iba pang pasilidad sa malaparaisong isla. Pero sa pagsaliksik ng alkalde ng Kalayaan, nalaman niyang huli na ang Kalayaan Island kumpara sa mga kapitbahay nitong isla na hawak ng ibang bansa. Ang Subi Reef na hawak ng China, mayroong gusali na may radar at helipad. Ang Pugad Island naman na hawak ng Vietnam, may pantalan at iba't ibang pasilidad. Sa iba pang mga isla ng Vietnam, makikita ang mga matataas na istruktura na may bunker sa ilalim. Sa timog na dulo ng Spratlys, ang layang-layang island ng Malaysia. Isa na raw itong diving haven at may mala hotel na pasilidad. Ganito naman kasimple ang detachment ng Pilipinas sa Rizal Reef. We just have to wake up, really wake up, and focus, put attention to this if there is any sense or importance to our country. Gusto ni Bitoonon na maipagawa ang pantalan sa Pag-asa Island kasama na ang iba pang pasilidad at pagkukumpuni sa nasisira ng runway. 250 million pesos ang tinatayang magagastos. Ang kaso, 49 million lamang kada taon ang budget ng Kalayaan Municipality. Ayon sa Philippine Navy, may plano naman ang pamahalaan para sa mga inaangking teritoryo ng bansa. Sa Kalayaan Island Group, the government has planned to develop lalo na yung barracks, yung arboring shelter ng ating mga kasundaluhan na nagmaman sa isla. Bukas, darating sa Naval Forces West si Pangulong Aquino dito sa Puerto Princesa, Palawan para sa 116th anniversary ng Philippine Navy. Sana raw magkaroon ng pagkakataon si Mayor Bitoonon na makausap ang kapartidong Pangulo tungkol sa kanyang plano para sa Kalayaan Island. Wala tayong magawa kundi habulin at magsikap na marating natin na masecure naman natin. Bel, sa kauna-unang pagkakataon nga ay gaganapin sa Naval Station Carlito Cunana dito sa Puerto Princesa, Palawan ang anibersaryo ng Philippine Navy at natapat pa nga, Mel, na darating dito ang Pangulo bukas. Pero sinasabi ng Philippine Navy na wala raw itong alam sa Philippines. Ang leg mula dito sa Puerto Princesa, Palawan, balik sa email. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.